Boxing update, Chris Algieri hindi siya pabor kay Ryan Garcia na mapapalaban para sa WBC belt. Hindi pa raw kasi nananalo si Ryan Garcia kahit isang beses pa sa welterweight division. Unang laban niya sa welterweight kontra Rolando Romero at natalo ito. Isa pa, hindi pa kasama si Ryan Garcia sa rankings ng WBC. Pero bakit daw siya pinagbigyan ng isang world title shot laban kay Mario Barrios? Ang tanging katangian lang daw ni Ryan Garcia, sikat ito at talagang maraming followers. Ganyan na daw ang kalakaran sa boxing ngayon mga boss, kapag sikat ka at nakikitang may pakinabang ka pagdating sa kitaan, talagang bibigyan ka ng title shot kahit wala ka pa sa rankings. Business na raw ang boxing ngayon kaya hindi na nakapagtataka kung bakit mapapalaban si Ryan Garcia kay Mario Barrios. Sa ibang banda, Adrian Lerasa na may kartadang 16 wins, 7 KOs, may 8 talo. Panalo kahapon sa Japan kontra Ryo Nishioka. Dating undefeated ito at ngayon may bagong kartada na 6 wins, 3 KOs, may 1 talo na. Nanalo nga po ang ating kababayan na si Lerasan via split decision. Sa iba pang balita, Jake Paul nakahanap na ng kapalit ni Tank Davis para ngayong December. Ayon sa post ni Jake Paul, 3 massive offers made for December. So nakadepende na lang kung sino ang tatanggap sa mga inoferan niya. At ngayon may balita na tinanggap daw ni Nate Diaz ang laban kay Jake Paul. Matatandaan na nanalo na dati si Jake Paul kontra Nate Diaz, kaya part 2 ito kung sakaling matuloy. Ayon nga sa post ng West Till Death, Jake Paul versus Nate Diaz has been signed to replace Gervonta Davis on Netflix. May nakalagay din sa post na catchweight bout to be announced. Kaya abangan po natin yan kung itong si Nate Diaz na ba talaga. May balita din na inoperan daw ni Jake Paul itong si Andre Ward na dating pound for pound. Mas maganda sana kung si Andre Ward mga boss ang pumalag. Kaya abangan natin yan ang laban ni Jake Paul. Sa iba pang balita, ayon sa post ng Source of Boxing, Terence Crawford is targeting and return to the ring in March 2026. Aba, malapit na naman po ang muling pagbabalik ni The Pound for Pound King. Sinabi rin daw ni Terence Crawford na manunood siya sa laban ni Janivic Alimcanoli kontra Erislan de Lara ngayong December 6. Pag-aaralan na agad ni Terence Crawford ang galawan ni Janivic kung paano niya ito talunin. Si Janivic ngayon ang pinakamagaling dyan sa middleweight division, kaya dapat lang na ito ang labanan niya para hindi masabing nagche-cherry pick si Terence Crawford. Pero kailangan manalo muna si Janivic kontra Erislan de Lara. Sa iba pang balita, pambansang kamao Manny Pacquiao inamin niya sa isang panayam sa IBA, magtatag daw siya ng Manny Pacquiao Boxing Academy. Hindi lang daw ito sa Pilipinas mga boss, pati rin daw sa ibang bansa at lalong-lalo na sa Dubai. Uunahin daw ni Manny Pacquiao sa Dubai. Binunyag din ni Manny Pacquiao na kung matuloy ang rematch niya kay Floyd Mayweather, magkakaroon daw ng IBA World Championship belt. Pangungunahan pala ng IBA ang laban ni Manny Pacquiao kay Floyd Mayweather. Kaya abangan natin kung sakaling matuloy nga ito. Matagal ng panahon na pinag-uusapan ito, pero malay natin taong 2026 matutuloy na. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.